Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi madali sapagkat tayo ay nabubuhay sa sanlibutang may galit sa Diyos. Bunga nito, saan tayo dapat humugot ng lakas upang paglingkuran ng Panginoon? Ang pangangailangang ito ay hindi lamang sa atin. Maging ang mga sinaunang mananampalataya at matatanda ng iglesia ay nangangailangan ng lakas upang magpatuloy sa ministeryo. Ano ba ang lakas na ito? At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ating pong pagbubulayan sa sandaling ito ang Kabanata 18, talata 9 hanggang Kabanata 11, talata 7. Si Crispus ay pinuno sa sinagoga. Nanampalataya siya sa Panginoon. Nagkaroon ng pagkakataon na dahil sa kanya ay nabuksan ang gawain ng Ebanghelyo. Bagamat siya ay tumutol, hindi nagbigay ng detalye sa mga pangyayari si Lucas tungkol sa bagay na ito. Subalit sa palagay ko, ang talatang 8 at 9 ay nagbigay ng mahirap na kalagayan sa bahagi ni Pablo. Marahil sa panahong ito ay nakaranas si Pablo ng kahirapan at panganib. Subalit binigyan siya ng katiyakan ng Panginoon na hindi siya pababayaan at ibibigay ang mga pangangailangan ni Pablo. Tulad ng pakikipag-usap sa atin ng Panginoon, ganyan din nang sinabi niya kay Abraham, sa Henesis 15, talata 1, Abram, huwag kang matakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako, kita'y iingatan. Ganon din ang ginawa niya kay Isaac, kay Jacob, Jose at sa iba pa. Ito rin ang pangako sa atin ng Panginoon kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Talata 9 hanggang 11. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, sapagkat kasama mo ako at walang taong gagalawin sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod na ito. At siya ay nanatili roon ng 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Si Pablo ay nanatili sa Korinto at natitiyak niya na ang Panginoong Hesus ay kasama niya. Sa panahon ng kanyang pananatili at pagpapatotoo tungkol kay Kristo, nakakita si Pablo ng tagumpay sa kabila ng maraming tumututol. Marami ang nagbago sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sapagkat sila ay nanampalataya. Talata 11 ay ganito ang sinabi, subalit ng si Galyo ay prokonsul ng Akia, ang mga Hudyo ay nagkaisang dakpin si Pablo at siya ay dinala sa harapan ng hukuman. Ang pagdating ng bagong prokonsol na si Galyo ang nagbigay sa mga hindi mananampalataya ng pag-asa na paratangan ng mga kasinungalingan ang mga Kristiyano. Sinira nila ang kautusan sa pamamagitan ng pagdakip at pagpaparatang kay Pablo. Pinaratangan ng mga Hudyo si Pablo na nilalapastangan niya ang mga batas ng Roma. Talata 13 hanggang 4, kanilang sinabi, hinikayat ng taong ito ang mga tao na sumamba sa Diyos laban sa kautusan. Ngunit nang magsasalita na si Pablo ay sinabi ni Galyo sa mga Hudyo, kung ito ay tungkol sa masasamang gawa o mabigat na kasalanan, ay may dahilan akong pagtiisan kayong mga Hudyo. Bilang mamamayan ng Roma, magsasalita sana si Pablo upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Subalit siningitan naman siya ni Galyo upang siya ay ipagtanggol. Madaling nakita ni Proconsul ang tunay na pangyayari na ipinahayag ni Pablo ay hindi laban sa batas ng mga Romano, kundi laban sa batas ng mga relihiyong Hudyo. Kaya binaliwala niya ang paghatol. Talata 15 hanggang 7, ngunit yamang ito ay usapin tungkol sa mga salita at mga pangalan
at sa inyong sariling kautusan, kayo na ang bahala rito. Wala akong hangad na maging hukom sa mga bagay na ito. At sila'y pinaalis niya sa hukuman. Sinunggaban nilang lahat si Sostenes, ang pinuno sa sinagoga, at siya'y binugbog sa harapan ng hukuman. Ngunit hindi pinansin ni Galyo ang mga bagay na ito. Tunay na kahanga-hanga ang habag ng Diyos. Pinilit ng mga Hudyo ang prokonsol na sabihin niya na ang paniniwala ng mga Kristiyano ay lihis sa kanilang paniniwala, subalit hindi sumang-ayon ang prokonsol. Sinabi niya na wala siyang hangad na maging hukom na iyon. Ipinahayag ni Galyo na ang batas ng Roma ay walang kinalaman sa relihiyosong mga Hudyo. Sa palagay niya, tama lang ang ginagawa ni Pablo at ng mga alagad. Si Sostenes, ang lalaking pumalit kay Crispus bilang pinuno ng sinagoga, ay pinagbubugbog sa harapan ng prokonsol, ngunit hindi nakialam o pinansin ni Galyo ang pangyayari. Dito sa aklat ng mga gawa ay binigyan ni Lucas ng linaw ang relasyon ng pamahalaang Roma at ng iglesyang Kristiyano. Alam ni Pablo kung papaano niya gagamitin ang kanyang pagiging mamamayan ng Roma at nagkaroon siya ng kalayaan na magpahayag ng salita ng Diyos. Talata 18-9, ngunit si Pablo ay nanatili pa ng ilang araw. Pagkatapos ay nagpaalam na sa mga kapatid at buhat dooy naglakbay patungo sa Syria. At kasama niya sina Priscilla at Aquila. Inahit niya ang kanyang buhok sa Cenchrea sapagkat siya'y may panata. Pagdating nila sa Epeso, sila'y iniwan niya roon. Ngunit pumasok muna siya sa sinagoga at nakipagtalo sa mga Hudyo. Pagkatapos ng ilang mga buwan ng kanyang ministeryo sa Korinto, si Pablo ay nagpasya na lisanin ang Korinto, kasama ng kanyang mga kaibigan na si Priscilla at Aquila patungong Epeso. Ang Cenchrea ay daungan sa Korinto at mayroong ding mga Kristiyanong mananampalataya doon. Makikita natin dito na inahit ni Pablo ang kanyang buhok bilang pagtupad sa kanyang panata. Ito ay kakaiba sa panata ng mga Nazarite na tinutukoy sa aklat ng Bilang Kabanatang 6. Ang panatang ito ay walang kinalaman sa kaligtasan. Subalit ito ay personal na paniniwala ni Pablo. Hindi natin masasabi kung bakit niya ginawa ang panatang ito. Marahil, ito ay may kinalaman sa kanyang pagpapakasakit at paghahandog ng kanyang buhay sa Panginoon. Marahil ang panatang ito ay bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa sa kanya ng Diyos. Sang-ayon sa batas sa mga Hudyo, ang panata ng mga Nazarite ay ginagawa sa Jerusalem bilang paghahandog sa kanilang sarili. Talata 11, pagdating nila sa Epeso, sila'y iniwan niya roon, ngunit pumasok muna siya sa sinagoga at nakipagtalo sa mga Hudyo. Naaalala niyo ba nang siya ay lumabas para sa kanyang pangalawang paglalakbay, ang Espiritu ng Diyos ay hindi siya pinahintulutan na makapasok sa Epeso. Subalit ngayon, siya ay tumigil doon ngunit hindi siya nagtagal ng mahabang panahon. Talata 20-1, nang siya ay pinakausapan nila na tumigil paroon ng mas mahabang panahon, ay hindi siya pumayag, kundi siya ay nagpaalam sa kanila at sinabi, babalik uli ako sa inyo kung loloobin ng Diyos, at siya ay naglakbay buhat sa Epeso. Marahil may mga magtatanong kung ano ang paniniwala ni Pablo tungkol sa pista. Alalahanin natin na si Pablo ay isang Hudyo katulad ni Simon Pedro. Siya ay sumusunod sa mga tuntunin ni Moises. Marami siyang nagiging kaibigan tuwing pista at sa pamamagitan noon ay nakapagpapatotoo siya. Ngunit si Pablo ay nasa ilalim ng biyaya, kaya sinasamantala niya ang pagdiriwang na ito sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa katunayan, nakita niya na bukas ang pintuan sa Epeso para sa salita ng Diyos. Bilang apostol, meron siyang puso ng pagiging misyonero at nais niyang bumalik roon. Kung loloobin ng Panginoon, ito ang palagi niyang sinasabi. Ang Epeso ay pinakamalaking lungsod sa imperyo ng Roma. Talata 22, nang dumaong na siya sa Cesarea, siya ay pumunta sa Jerusalem at bumati sa iglesia at pagkatapos ay nagtungo sa Antioquia. Pagdating niya sa Cesarea, siya ay nagtungo sa Jerusalem upang batiin ang mga mananampalataya na naroroon at pagkatapos
Nagtungo siya sa Antioquia upang ibalita sa mga kapatiran kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos sa kanyang pangalawang paglalakbay. Nawala siya sa Antioquia ng mahigit 2 taon, kaya malaking kagalakan ng mga mananampalataya sa kanyang pagbabalik. Narinig nila ang ulat ni Pablo tungkol sa gawain sa mga hintil. Hindi sinabi kung gaano katagal ang inilagay niya sa Antioquia bago siya nagpatuloy sa ikatlong paglalakbay. Sa pangalawang paglalakbay, dinalaw niya ang mga iglesia at pinalakas ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Talata 23. Pagkatapos gumugol ng ilang panahon doon, umalis siya at nagpalipat-lipat sa mga lupain ng Galacia at Phrygia na pinapalakas ang lahat ng mga alagad. Ito ang pangatlong paglalakbay ni Pablo sa bayan ng Galacia. Mapapansin natin na sa kanyang pangatlong paglalakbay ay nagbalik siya sa Efeso. Nagpunta siya roon para sa isang malaking gawain ng paghahayag. Alamin po natin na bago nagtungo si Pablo sa Jerusalem, iniwan niya sina Priscilla at Aquila sa Efeso. At sa Efeso, nakilala niya si Apolos. Talata 24. Dumating noon sa Efeso ang isang Hudyo na ang pangalan ay Apolos, na tubong Alejandria. Siya ay mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan. Isang araw ng Sabat, dumating ang isang sorpresa sa kanila. Isang Hudyong guro na mahusay mangaral ang dumalaw sa kanila. Siya ay si Apolos, mahusay magsalita at dalubhasa sa mga kasulatan. Siya ay nagmula sa Alexandria, pangalawa sa mahalagang lungsod sa Imperyo ng Roma. Si Apolos ay maraming kaalaman tungkol sa sulat ng Lumang Tipan at nais niyang magturo ng mga kasulatan. Handa siyang magturo sa kanila. Talata 25. Ang taong ito'y tinuruan sa daan ng Panginoon at palibhasa'y may maalab na espiritu, nagsalita siya at nagturo ng wasto tungkol kay Jesus. Bagaman ang nalalaman lamang niya ay ang bautismo ni Juan. Ang kanyang mensahe ay mula kay Juan Bautista. Wala siyang nalalaman tungkol sa Kalbaryo, sa muling pagkabuhay ni Kristo at ng Banal na Espiritu. Kulang ang kanyang kaalaman. Alam niya ang tungkol sa mga pangako ng Diyos, subalit hindi niya alam ang mga katuparan nito. Talata 26. At sila'y nagsimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga. Ngunit nang siya'y marinig nila Priscilla at Aquila ay kanilang isinama siya at ipinaliwanag sa kanya ng mas matuwid ang daan ng Diyos. Malakas ang kanyang loob na pumasok sa sinagoga upang mangaral sa mga Hudyo. Minsan ay nagtungo ako sa isang lugar at matagal ng panahon na hindi ako nabalik sa lugar na ito. Meron akong dalang mapa. Subalit ng aking sundan ng mapa, ako ay naligaw at hindi ko na alam ang aking patutunguhan. Nalaman ko na ang dala ko palang mapa ay luma na at marami na ang nabago sa lugar na iyon. Si Apolos ay katulad ng lumang mapa na hindi na kailangan sa panahon ngayon. Kinakailangan niya ang makabagong kaalaman tungkol sa kasulatan at ang mga bagong kaalaman ay itinuro sa kanya ni Aquila at Priscilla. Hindi ito sinabi ng mag-asawa sa pampublikong lugar sapagkat baka maguluhan ang mga Hudyo. Isinama nila si Apolos sa kanilang tahanan noong araw ng Sabat. Sa isang hapunan ay ipinaliwanag nila ang tungkol sa Panginoong Hesukristo at ang tungkol sa pagparito ng banal na espiritu. Pinangunahan nila si Apolo sa isang makabagong kaalaman tungkol kay Kristo. At nang sumunod na Sabat, muling bumalik si Apolo sa sinagoga at isinalaysay ang kanyang natutunan. Talata 27-8. Nang ibig niyang lumapit sa Akasya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sinulatan nila ang mga alagad na siya'y tanggapin. Nang siya'y dumating, kanyang lubos na tinulungan ang mga taong sa pamamagitan ng biyaya ay sumampalataya, sapagkat may kapangyarihan niyang dinaig ng hayagan ang mga Hudyo. Ipinapakita niya sa pamamagitan ng mga kasulatan na ang Kristo ay si Jesus. Si Apolos ay tumutulong sa gawain ng iglesia sa Korinto. Pinalakas niya ang mga mananampalataya ng iglesia. Nakipagtalo rin siya sa mga Hudyo na hindi nananampalataya.
itinuro niya sa maraming tao na si Kristo ay Mesiyas at tagapagligtas. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta ang inyong pinaniniwalaan ngayon? Kayo ba ay nakatitiyak sa inyong pinaniniwalaan? Kayo ba ay nasa tamang paniniwala tungkol sa Panginoong Hesus? Kung nais po ninyong makarinig ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos at tungkol sa Panginoong Hesus, inaanyayahan ko kayong magpatuloy na makinig ng programang Paglalakbay sa Himpilang ito ng radyo. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pag-aaral sa oras na ito. Sa ating patuloy na pag-aaral dito sa Aklat ng Mga Gawa, tayo po ngayon ay dadako sa 19 na kabanata. Patuloy kong dalangin sa Panginoon na ang ating pag-aaral sa aklat na ito ay magbigay inspirasyon sa ating paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Hayaan po ninyong simulan kong basahin ang una at ikalawang talata dito sa 19 na kabanata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang ating mababasa. Samantalang si Apolos ay nasa Korinto, si Pablo ay dumaan sa mga dakong loob ng lupain at nakarating sa Epeso. Doon ay nakatagpo siya ng ilang mga alagad at sinabi niya sa kanila, "Tinanggap pa ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y manampalataya?" Sinabi nila, hindi pa namin naririnig na may Espiritu Santo." Ang Apolos na tinutukoy sa talatang ito ay isang mahusay na mangangaral ng salita ng Diyos. Subalit wala siyang kaalaman tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman, nang marinig siya ng mag-asawang Priscilla at Aquila ay tinulungan siya na maunawaan ang katotohanan tungkol sa pagliligtas ni Kristo. Noong una, ang alam lamang ni Apolos ay ang katuruan ni Juan Bautista. Bunga nito, ang kanyang mga naging tagasunod sa Epeso ay walang kaalam-alam tungkol sa banal na espiritu at sa Pentecostes. Ito ang dahilan kung kaya't ang tugon ng mga alagad kay Pablo sa 3 talata ay ganito. Kaya't sinabi niya, "Kung gayo'y sa ano kayo binautismuhan?" Sinabi nila, "Sa bautismo ni Juan." Maliwanag sa talatang ito na ang mga alagad sa Epeso ay wala pang relasyon sa banal na espiritu. Ito ay napakahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan, sapagkat kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay pinananahanan rin ng Espiritu ng Panginoon. Hindi ka ganap na Kristiyano kung ang Espiritu ng Diyos ay wala sa iyong buhay. Kaya naman, nang marinig ito ni Pablo ay ipinahayag niya sa kanila ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa 4 at 5 talata, sinabi ni Pablo, nagbautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinabi sa mga tao na sila'y manampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid ay kay Jesus. Nang kanilang marinig ito, sila'y binautismohan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo ng pagsisisi. Ito ay paghahanda lamang sa pagparito ni Hesukristo. Si Kristo Jesus ang dapat nilang sampalatayanan sapagkat siya ang ipinaghanda ni Juan ng daan. Ang talatang ito ay nagpapakita lamang na hindi sila ligtas sapagkat ang kaligtasan ay hindi kaloob ni Juan Bautista kundi ni Hesukristo. Ganito pa ang ating mababasa sa 6 at 7 talata. Nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng mga wika ng nagpropesiya. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng mga wika na nagpropesiya. Silang lahat ay may 12 lalaki. Kung ating matatandaan, ang pagsasalita sa iba't ibang wika ang siyang pangunahing tanda na naranasan ng mga mananampalataya sa panahon ng Pentecostes. Ang paglaganap ng mabuting balita ay laging nakaugnay sa pagkilos ng Espiritu Santo. At sa aking palagay, ang pagbaba ng Espiritu sa buhay ng mga kalalakihang ito ang siyang naging pasimula ng paglaganap ng Ebanghelyo ni Kristo sa lugar ng Epeso. Ang sabi sa 8 hanggang 10 talata, siya'y pumasok sa sinagoga at sa loob ng 3 buwan ay nagsalita ng may katapangan na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang magmatigas ang ilan at ayaw maniwala na nagsasalita ng masama tungkol sa daan sa harapan ng kapulungan, kanyang iniwan sila at isinama ang mga alagad at nakipagtalo araw-araw sa bulwagan ng Tiranmo, at ito ay nagpatuloy sa loob ng 2 taon.
kaya't ang lahat ng mga naninirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Tulad ng mga nakaraang karanasan ni Pablo, muli siyang nakaharap ng mga mabibigat na pag-uusig sapagkat sangayon sa talata, may iba na ayaw maniwala at nagsalita ng masama tungkol sa daan. Kaya naman, nagpasya na lamang si Pablo na lisanin ang kanilang sinagoga at magtungo sa paaralan ng Tirano upang doon ay mangaral. Para sa ating kaalaman, ang bulwagan ni Tirano ay nasa ilalim ng pamamahala ng Epeso. Ito ang lugar kung saan nagpapahinga ang mga tao tuwing tanghaling tapat ng mga 2 o 3 oras. Ang lugar na ito ang ginagamit ni Pablo upang magkaroon ng magandang pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ang ministeryo na kanyang ginugol sa lugar na ito ay umabot ng 2 taon. At bunga nito, sinasabi sa talata na ang lahat ng naninirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming nagpupuri, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat po muli sa mga ginituang patotoo at katuruan na aming nasumpungan sa pag-aral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli inihiling namin na ito po ay magbigay sa amin ng tibay ng pananampalataya at dalangin din namin na kami po ay gawin mong buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.